Isang mapagpalang araw po sa bawat isa po sa atin. Kamusta po kayo? Nawa po kayo ay nasa mabuti pong kalagayan. While preparing po ng devotion po na ito ay kasagsagan nga po na maulan ang panahon. Nawa po kayo ay safe at kung saan man ay naway papurihan po ang Panginoon sa mga ginamit niya pong mga tao na naging daluyan po ng pagpapala para po tayong mabless at maging blessing din po sa iba. Last time po, kung naalala niyo po ang aking pong na-share about po sa grace ng Panginoon. For by grace, we have been saved. You have been saved. And then, dahil po doon, so that no one can boast o upang ang sino man ay hindi makapagpayabang dahil sa ginawa ng Diyos, dahil sa biyaya po ng Panginoon. And ngayon po, ay hindi ko naman sa favorite yung magbayabang kasi parang sa reminder din po sa atin yun na kung saan kapag naalala natin yung word na yun na boast ay tayo dapat ay nare-remind na mas lalo tayo nagiging humble. Kaya po ang ating pong devotion po ay hango po sa Proverbs 27 verse 1. Ang sabi po doon, "Do not boast about tomorrow, for you do not know a day may bring." Tagalog, huwag ipagyabang ang araw ng bukas pagkat di mo alam kung ano ang magaganap. Konting segue lang po. Gusto ko pong pasalamat and congrats sa mga baptismen po sa kanilang fellowship last July 27 po. Ginanap po sa Barrio Obrero Christian Baptist Church. Na kung saan ay nagpupuri po sa Panginoon na kahit maulan ay tunay nga po na itong mga katatayan po natin, mga mens ng church ay nagpatuloy sa gawain na kung saan ay kahit yung panahon hindi maganda ay natuloy po ang mga gawain pong ito. At isa po sa mga natutunan ko na hindi nagmark po sa akin doon is yung men was under attack by the things that we never notice, that enemy schemes tactics, and also reminded din ng we are at war. Alam mo natin may literal na nangyayaring gera, pero may mga war din na hindi natin nakikita, mga spiritual battle. Kaya papurihan po Panginoon sa gawain po ng mga kalalakihan at naway sa mga susunod na pagkakataon ay makasama po namin yung other na mga churchmate po natin diyan ngayon na hindi po natin nakasama. At naway suportahan po patuloy natin ang ating mga kalalakihan. Sa ating pong teksto po ngayong gabi ay tunay nga po na napakabuti po ng Diyos at tayo po ay kanyang patuloy na pinalalahanan na kung saan ay ang ating buhay ay siya lamang po ang nakakaalam, ang may hawak. Ang Proverbs 87 verse 1 po ay meron po siyang co-reference sa James 4 verses 14. Ang sabi po doon, "How do you know what your life will be tomorrow? Like tomorrow, your life is like the morning fog. It's here a little while, then it's gone." Ito ang ating mga pagbubulayan sa ating pong devotion po ngayong gabi. But before we start, tayo po muna ay saglit na manalangin. Let's pray. Heavenly Father, once again, we want to thank you for everything you've done in our lives. Nakita po namin, O Diyos, sugado po kayo kabuti sa buhay po namin. Nakita po namin, Panginoon, na tunay nga po, Panginoon, na kayo po ay dakila, mahabaging Diyos, at tunay nga po nakita po namin na mga pagpapalang ginawa niyo po sa aming pong mga buhay. At kung may mga bagay din po, Panginoon, kami na hindi po kalugod-lugod sa inyo, patawarin niyo po ang bawat isa sa amin, linisin niyo po kami sa aming pong pag-aaral niyo po salita. Tunay nga po ikaw po, O Diyos, ang siyang maluwalhati at manaitaas. Tagon niyo nga po ang inyong mensahe sa inyong pong likuran at nawa kayo po ang siyang madakil at pabigyan ng kapurihan lamang. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Tayo po ay magpatuloy. Ang ating pong devotion pong gabi ay pinamagatan ko po A Fulfilling Day, na may subtitle ko po nilagay na A Daily Walk with God. Meron po akong 3 factors na i-share sa inyo to make our day
or your day fulfilling. Dahil po 3 factors siya, key factors, so gagamitin ko po yung tatlong K din. K. Ang una pong K ay kakayahan. So unang factor po para magkaroon po tayo ng fulfilling day ay ang ating pong kakayahan or mga skill sets. Ang ating pong kakayahan ay kung saan need natin itong i-learn, need natin itong i-practice, need to be comfortable tayo, maging comfortable with it, and need natin na maging good tayo sa ating skill o kakayahan. And also, need natin ding improve ito bawat araw. Huwag natin pong itong ipagmayabang na sa araw ng bukas pagkat di natin alam o di mo alam kung anong magaganap. Maaaring ngayon iniisip mo na napakagaling mo. Maybe tomorrow may dumating na yung mga panahon na kung saan ay nagkaedad na tayo at alam mo sa sarili mo na parang kung sa mga bagay meron depreciation, parang sa tao din pag dumadating yung panahon ng ating dumadating na yung ng edad, certain age, ay parang nadidepreciate na, nanghihina tayo kung saan ay mas nalilimitahan na natin mga ginagawa. So huwag nating ipagmayabang kung ano man kakayahan natin ngayon, kundi bagkos gamitin natin yung kung ano man yung binigay ng Panginoon sa atin sa bawat araw, gamitin natin upang ma-enhance o mag-discover pa o mag-explore pa ng mga kakayanan o skill sets upang alaganap pa natin o magamit natin ito sa ikalalaganap o ikalalago pa ng kingdom ni God dito sa lupa upang marami pang mga tao maging maabot sa pamamagitan natin at mabless through us sa tulong ng Panginoon. Because di natin alam what will happen tomorrow sa mga lalo tigit sa mga uncertainties that can be happen. Mga job change, situation change, opportunity change, or maging climate change. Handa ba tayo sa mga changes na ito? Isa pong magandang example po yung nangyari po nung pandemic. Talagang ang buong mundo nag-change na kung saan kahit man tayo hindi natin ma-imagine na imposibleng mangyari at naging totoo nga, naging imposible yung mga ganung mga pangyayari pala. Maraming mga nawalan ng trabaho, maraming nawalan ng mahal sa buhay, maraming nawalan ng pag-asa, maraming nawalan ng kumpiyansa sa sarili, at lalo't tigit maraming nawalan ng tiwala sa Diyos at pananampalataya sa Kanya. Kaya po, are we ready for the change now? Kasama po ito sa ating pang-araw-araw na dapat iniisip natin. Magdiliban sa kakayanan natin, are we ready for a change? What will happen tomorrow? We don't know what will happen tomorrow. But are we contented sa mga ginagawa natin ngayon? Na masabi natin at itong ginawa ko ngayon ay masasabi ko na fulfilling kasi nagginawa ko yung best ko. Are we reflecting sa ating mga buhay bago matapos ang araw? Are we checking our to-do list or mga bagay na kung saan chine-check natin na nagawa ba natin siya within our time, within 24 hours na pinagkaloob ng Diyos sa atin? So it's a reminder po sa atin. Kaya nga, sabi nga po, ang position or career o situation natin po ngayon, sabi nga, is resulta ng mga decision natin in the past. Kung nasaan ka ngayon, naroon ngayon, ano man ang ginagawa mo ngayon, ang ginagawa natin ngayon, is resulta po ng kung ano man dinicide natin, decision natin in the past. And kasama po doon yung ating mga pinanalangin. Alam po natin yung kung nasama po kayo once in masabi kong in a way na ipinalangin mo rin yan kung ano yung trabaho mo ngayon, anong ginagawa mo ngayon, ay marahil miwala po ako na ipinanalangin po natin yan. Kaya naway tayo ay patuloy na manalangin sa Panginoon at i-check natin
yung mga decision na ginagawa natin ngayon that could affect in the future. Kaya po, yung question sa atin is, are we growing? Lumalago ba tayo sa ating buhay at maging sa ating buhay spiritual? At ito po ay nag-i-start palagi sa maliit. At ang pinakamahirap na part ay yung pag-i-start. Kaya marahil ngayon, isa po tong challenge sa atin na simulan na natin na mag-acquire ng mga kakayanan, yung mga baka may mga bagay pa tayo na pwede nating i-try, subukan, at pwede ito magamit sa ministry at pwede ma-encourage ang iba at maging daluyan ka ng pagpapala, maging blessing kasi sa iba. Yun po yung unang way para po tayo ay magkaroon ng fulfilling day. Pangalawa po ay kalusugan o health. How many hours you work and or you do a side hustle plus your side hustle. How many hours you sleep? Gaano katagal kang natutulog? O how many hours you study or for your personal life or personal career or sa school, and how many hours you spend time with your family, friends, classmates, so even your mga co-workers, churchmates, and how many hours you spend sa social media, how many hours you spend nalatigit sa Panginoon o sa ating Diyos. Sabi nga, good health condition was not only what you eat. I think that's the basic thing, diba po? Na ang pagkain ay yung basic necessity nating mga tao. Pero kagaya po ng ating katawang physical ay nangailangan ng pagkain, what more ang ating spiritual? Kailangan din po ng pagkain. And yung pagkain pong yun ay sa tulong po ng salita ng Diyos. Kung tayo po ay nagbubuli-buli ng kanyang salita, kung tayo po ay nanaliksik, nag-aaral, inaaral natin yung mga pangako ng Panginoon, mga pag-correct ng Panginoon sa atin, at pag-apply ng mga turo niya sa Bible. Alam niyo po, may isa pong interesting na survey ang sabi sa Campaign Asia. During years 2004 to 2005, Filipinos spend an average of 3 hours and 30 to 45 minutes daily on social media, consistently ranking amongst the highest in the world. The Philippines rank among the most social media engaged countries globally, often in the top 3 or 4. Kung meron lang medal, no? Alam natin, para tayong may bronze medal sa top na to. Well, masabi ko na it depends, no? Hindi ko naman sinasabi na masamang mag-social media. Pero it takes a moderate, no? Dapat tingnan din natin, ito ba ay kumukuha na ng maraming oras sa atin o ginagamit lang natin ito to communicate our loved ones, friends, a way of social things, no? Makipag-communicate, mapag-network. And it's a putong reminder po sa atin na dapat alam natin na kapag ang sobra ay hindi po maganda. Ito po ay masama sa atin. But we know may mga tao din po na ginagamit din po itong mga ganitong social media platform para din po sa kanilang pagtatrabaho, para din po sila ay mita. And it depends kung sa paano po natin to ginagamit. Ginagamit ba natin to na maayos or we're just doing it for entertainment, or we're just doing it for opportunity, appointments or engagement na pwede nating maging way para maging pagpapala sa iba. And also, pwede na natin itong magamit, can be used to be to expand the kingdom of God through or by sharing the gospel via online, no? Sa pamamagitan po ng online. And how about spending
our time sa pagtrabaho, sa pagtulog, sa pag-aaral, sa pag-spend mo din sa family, sa churchmate, sa mga friends mo, relatives. Nagmamatter din ba yon? Yes, I think nagmamatter po lahat ng yon. That's why before we think about what will happen tomorrow, maybe we can check ourselves, do we spend our time? Kasama po kasi sa time din yung yung health no? Na-spend ba natin ng correct? Na-spend ba natin ng binigyan ba natin, kinikare ba natin yung ating health? O we do work more than dapat ng work lang, no? Or ginagawa natin ito dahil alam natin na para sa kinabukasan, para sa future. But we also think na ang lahat ng ginagawa natin ngayon ay can be a result in the future, no? Kung ngayon pa lang, so we can adjust, we can create our own or i-organize natin kung paano natin i-manage yung ating time. Sabi, may nabasa akong book, ang title niya Mind Management, Not Time Management. Sabi niya na hindi dapat pala time yung minamanage, kundi yung mind yung minamanage. Kasi yung time yun na siya di ba? Hindi siya natatapos. Pero yung mind natin as a limit. So habang tayo nabubuhay. Pero if we manage our mind, on how we think, on how we decide sa mga bagay, may can be a result, something na productive or pwedeng magamit kapuri-puri sa Panginoon. Yun po. So we handle our health, kalusugan po natin, handle po natin with care. Dahil ito po yung pagkaloob ng Panginoon na pinagkalooban niya tayo ng buhay, na gamitin natin ito upang papurihan siya at maging blessing sa mga tao. Ang last po na K ay kabanalan or holiness, for us to have a fulfilling life. Sobrang dami po, no? Minsan inisip natin parang wala tayong, minsan may naisip natin na parang wala akong magawa ngayon Pero pagka na-realize po natin na marami po tayong pwedeng gawin. Ito po ay 3 K pa lang to. And marami pa pong mga bagay na kung saan pwede nating gawin para po tayo ay mas maging ma-fulfill pa natin yung araw na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. At talagang masabi natin na yung araw ng bukas, kung dumating man yan, ito yung blessing sa Panginoon. Pangatlo po ay kabanalan. Sabi nga paano natin nino-nurture ang ating spiritual life? Paano natin inaalagaan ito? And paano ba natin pinapakain ang ating spiritual na buhay araw-araw? Kinapakain ba natin ang salita ng Diyos araw-araw? Or kung kailan lang natin gusto? O ginagawa lang natin to kapag may pagsubok, may pinagdadaanan sa buhay? O we spend time talaga sa Panginoon daily by meditating His Word, and talagang we discipline ourselves? Are we doing it? Or we just pass by yung mga araw? Pag tayo nga po ay nagutom, physical po natin, kagaya po sa health kanina, ay nakakaramdam po ng hina. What more our spiritual life? Meron din po, nangihina din po ang ating spiritual na buhay, at kailangan din niya po ng healthy na pagkain. Ito po yung salita po ng Panginoon. And also, para mas lalo pang mag-deep ang nalaman natin sa Panginoon, sa Diyos, kung ano man yung mga pangako niya, at malalabasan natin yun sa kanyang pong salita. And dahil dun sa mga natutunan natin, at nalaman natin mga pangako ng Panginoon, if may dumating mang pagsubok sa atin, by default, we are ready to face it because we know and we trust God that He will help us to overcome ang mga bagay po na ito. Second, how is your life with God? Relationship. Sa life is your relationship with God's growing.
Kamusta ang relationship natin sa Panginoon? Or puro tayo na lang ba ang gumagawa? Di na natin sinasama si God sa equation? Are we doing it for ourselves, or are we doing it for the glory of God? Kasama po sa paglago natin, kasama po sa pag-fulfill ng ating pong masasabi natin fulfilling ang araw na to, once na tayo po ay nag-spend time sa ating pong Panginoon, nag-spend time through prayer and meditating His Word. Sabi nga sa isang article ng American Psychological Association, communication is key to healthy relationships. Taking time to genuinely listen and express thoughts and feelings builds understanding and trust. Kaya po nating sumikapang mag-grow ang ating relationship sa Panginoon sa pamamagitan po ng pananalangin, sa pagkausap po natin sa Kanya araw-araw. So hindi po siya kung kailan lang. So ano po yung relationship po, dapat everyday, di ba po? Kasi kung di po natin makikilala yung si God kung kailan lang natin siya gusto kilalanin. Kundi kung kailan natin siya araw-araw kilalanin. Yun po ay para mag-grow po ang ating pong yung relationship natin sa Kanya. And how about yung ating pong relationship sa ating pong kapwa? Nagiging blessing ba tayo, or nagiging source tayo ng mga discouragements or mga parang tayo pa nagiging way para mag-fail sila? Natutulungan ba natin sila? Do we help others? Do we include them in our prayers? Yung mga ating mga kapitbahay, mga kamag-anak, relatives na hindi pa po nakakarinig sa salita ng Diyos, are we including them daily sa panalangin upang sila ay makarinig ng salita ng Diyos at manalangin, makalapit sa Panginoon? And dahil dito sa mga bagay na ito, sa papagitan po ng Diyos will help us to do things that we become blessing to others. And what step, no? Ano pa yung mga step para po tayo learn, improve, and apply yung kabutihan ng Panginoon, ng Kanyang kalooban sa pang-araw-araw nating buhay, is by reading the Bible, praying, sharing the goodness of God to other, and supporting the ministry in the church. So sa pamamagitan po na ito, mas lalago pa tayo sa relationship natin sa Panginoon at maging sa relationship natin sa mga tao. Kaya patuloy po tayong mas bigyan natin ng panahon ang ating pong mga sarili sa bawat araw, and sa araw na yun ay nasi-check natin, do I fulfill this day for the glory of God, or okay na to, makalipas lang, matapos lang tong araw na to. Alam po natin, ang bawat isa po sa atin, hindi ko man po alam ang mga pagsubok po ninyo, pero naniniwala po ako na anumang po pinagdadaanan natin, may plano po ang Panginoon na maganda. And nais po diyan na tayo ay mas lalo pang kumapit sa Kanya, manalig sa Kanya, and makikita natin yung mga bagay na gagawin niya sa ating mga buhay. Sa ating pong pangwakas, there's a lot of things that we can do each day. And because of this, we are reminded na ang bawat araw po ay binigay ng Panginoon, because this is the day that the Lord has made, and dapat tayo po ay magalak. Making all these things ay hindi po guarantee na may change, nag-upgrade ka ng iyong skills, ginawa mo yung part mo sa iyong health, at patuloy kang lumalapit sa Panginoon. Hindi po ibig sabihin guarantee na talagang lahat po ito ay may result agad. Pero ito po ay part na can be a seed that
maybe grow in the future. It will grow in the long run. Para pong investment na invest mo na in the future will grow. Kaya nga po nanaway tayo po ay patuloy na i-check po natin ang bawat araw na pinagkakalob ng Panginoon sa atin, na tayo po ay maging aware sa mga nangyayari sa mundo at maging aware sa ating mga decision in life sa bawat araw. Tigit tayo po ay maging aware na naway tayo po ay patuloy na bigyan natin ng time ang pagbabasa ng Bible at pananalangin, at lalo tigit naway tayo rin po ay ma-challenge upang tayo maging pagpapala sa iba, maging ilaw at asin. And with that, hindi natin makakayanan ng mga bagay nito kung wala ang tulong ng Panginoon. Sa tulong ng Panginoon, we can do things na tingin natin imposible. Ang Panginoon lamang po ang gagawa ng mga bagay na yon. And sa lahat po ng magagawin pa ng Panginoon sa bawat isa sa atin, naway patuloy po tayong kumapit, patuloy po tayong manalig sa Panginoon. Naway ang Panginoon ang siyang ating mai-uplift anuman po ang situation, maitaas ang kanyang pangalan at mapapurihan natin. Maganda pong gabi at marami pong salamat sa bawat isa po sa atin. Tayo po ay saglit na manalangin. Dakilang Diyos, tunay nga po na napakabuti mo po sa buhay po namin, sa bawat isa na nakapakinig din sa salita. Tunay nga po na ikaw po ay Diyos na buhay, dakila, pakailanman ay nakita po namin na yung pong mga kamahamang gawa na ginawa niyo po sa buhay ng bawat isa. Help us to be more have faith in you, magtiwala sa iyo, at tunay nga po na may ang aming pong mga decision in life ay maging aligned sa iyong pong kalooban. Na may kung kalooban po patuloy na ay aming pong magampanan, magawa, Panginoon. Naway ang kalooban niyo po sa bawat isa sa amin ay yun nga po ang mangyari. Tulungan niyo po kami, lead niyo po kami, Panginoon, sa direction na nais niyo po sa inyo pong purpose sa aming pong mga buhay. Naway kami po ay patuloy na mag-engage, kami po ay patuloy na turuan niyo po bawat araw. Naway lumago po ang aming pong buhay spiritual at mas lalo pa po namin kayo makilala, at kami po din maging pagpapala din po sa iba. Marami po salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po muli sa bawat isa sa atin.